Ang unggoy at ang pagong. Noong unang panahon, mayroong dalawang matalik na magkaibigan. Sila ay sina Pagong at Unggoy. Sa isang nakakabagot na araw, ay nakita ni Unggoy si Pagong na lumalakad. "Hoy, saan ang punta mo?" "Maglilibot lang. Bagot na ako sa aking bahay," sagot ni Pagong. Doon ay napagdesisyonan ni Unggoy na sumama kay Pagong. Naglakad sila at naglakad, hanggang sa sila ay nakapulot ng isang punong saging na nakaharang sa daan. Nag-isip sila kung ano ang gagawin sa halaman. "Mabuti pa kaya hatiin natin ito at itanim natin. Sa akin ang bandang itaas at sa iyo ang ibaba," mungkahi ng Unggoy. Pinili niya ang itaas dahil doon lumalabas ang saging. Tatawa-tawa siyang umuwi. Pumayag ang Pagong. Pag-uwi nila sa kanilang bahay, agad nilang itinanim ang kanilang parte. Makalipas ang ilang araw, ang halaman ng Unggoy ay namatay. Labis siyang nalungkot, sapagkat paborito pa naman niya ang prutas na saging. Sa kabilang dako, tuwang-tuwa naman si Pagong dahil namumunga na ang kanyang puno ng saging. Dinalaw niya ang kanyang kaibigan. "Kaibigang Unggoy, bakit ka malungkot? Ang ganda-ganda ng sikat ng araw ah." Bati ng Pagong sa kaibigan. "Kasi namatay ang tanim ko." Malungkot na sagot ng Unggoy. "Yung tanim mo, kamusta na kaibigan?" "Alam mo, ang dami-dami ng bunga ng tanim ko, at may hinog na silang lahat." Masayang sagot ng Pagong. "Talaga? Pwede ko bang makita?" sabi ng Unggoy. Nanlalaki ang mata ng Unggoy nang makita ang mga saging na tanim ng Pagong. Tinanong ng Unggoy kung sino ang aakyat at kukuha ng mga saging sa itaas ng puno. Sinabi ng Unggoy na hindi pwede ang lolo ng Pagong dahil mahina na ito. At hindi rin uubra ang kanyang kapatid pagkat bulag naman ito. "Kaibigan, pumayag ka kaya kung ako ang umakyat para ipitas ka ng saging?" mungkahi ng Unggoy. "Aba, di mabuti," ang sagot ng Pagong. Mabilis na umakyat ang Unggoy. Laking gulat ng Pagong sa ginawa ng Unggoy. Habang nasa itaas, ay kinain ng Unggoy ang mga bunga hanggang sa ito ay mga lahati na lamang. Sa galit ng Pagong ay kumuha siya ng maraming tinik at pinalibot ito sa puno ng saging. Dahil doon ay natusok ang gahamang Unggoy pagkababa nito. Galit na galit ang Unggoy habang tinatanggal niya ang tinik sa kanyang mga paa. Galit niyang hinanap ang Pagong. At nang makita niya ito, ay agad niyang binantaan ang dating kaibigan. "Lilitsunin kita. Ngunit kung gagawin mo yan, ay magiging pula ako. At pula ang paborito kong kulay." Sa inis na Unggoy ay muli niyang binantaan ng Pagong. "Aba, di lulunurin na lang kita. Iahagis kita sa ilog." Ngunit ang hindi niya alam ay likas na magaling lumangoy ang mga Pagong. Hindi nagpahalata ang Pagong. "Pakiusap kaibigan, huwag na huwag mong gagawin yan," sabi niya pagkatapos ay malakas siya ang hinagis ng Unggoy sa ilog. Maya-maya lamang ay lumitaw ang Pagong. Buhay ito. At doon nagtatapos ang kwento ng Unggoy at Pagong.